Ano nga ba ang ibig sabihin ng divergence ni Bitcoin laban kay gold? Ipinapakita ng analysis ni Michael Van de Poppe dito na si Bitcoin ay nagsisimulang humiwalay sa galaw ng gold. Habang patuloy na humihina ang gold, si Bitcoin ay nananatiling stable at pumapasok sa consolidation phase. Mahalagang signal ito dahil sa nakaraan, ang ganito pong divergence ay nauuwi sa mas malakas na performance ni Bitcoin. Nangyari ito noong fourth quarter ng taong 2022 at third quarter ng taong 2024 bago ang malalaking upside moves. Ibig sabihin nito ay maaari pong humihina na ang selling pressure kay Bitcoin habang ang kapital ay unti-unting lumalayo sa safe havens. Para po sa atin bilang mga traders, posibleng early sign ito ng rotation papunta sa risk-on assets kung saan si Bitcoin ang nangunguna. Bakit nga ba biglang sumabog ang on-chain perpetual futures activity? Noong 2025 ay nakita natin ang matinding paglaki ng on-chain perpetual futures volume na umabot sa mahigit $1 trillion buwan-buwan. Ayon po kay David Duong ng Coinbase, ang kawalan ng malinaw na altcoin season ang siyang nagtulak sa mga traders na maghanap ng returns gamit ang leverage. Dahil ang perps ay walang expiration, mas madali para sa mga trader na mag-position gamit ang maliit na kapital. Ang mga platform tulad ng Hyperliquid at Aster ang nanguna sa volume na ito. Para sa market, ibig sabihin nito ay tumataas ang leverage risk. Pero kasabay nito ay nagiging core infrastructure na ang perps sa DeFi at hindi na lang speculative tools. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang fake Coinbase support scam sa tiwala ng market? Ang aligasyong pagnanakaw ng mahigit $2 million gamit ang fake Coinbase support ay muling nagpaalala sa atin kung gaano po kalakas ang social engineering sa crypto. Kahit walang hack sa protocol, ang tiwala ng mga users ang direktang tinatamaan. Kapag may ganitong balita, nagiging mas maingat ang mga bagong investor at humihina ang onboarding. Para po sa atin bilang mga market participants, malinaw po ang aral. Ang security ay hindi lang technical kundi behavioral din. Kapag bumaba po ang tiwala, bumabagal ang liquidity flow. At kapag bumagal ang liquidity, naapektuhan ang buong market momentum. Bakit naman po inaasahang babagsak ang fintech layer 1s kahit papasok ang big tech? Ayon po dito kay Hasib Oreshi ng Dragonfly, papasok ang big tech sa crypto sa pamamagitan po ng wallets at saka private blockchains. Ngunit hindi po nito mapapalitan sina Ethereum at Solana. Ang dahilan, ang mga developer at liquidity ay nananatili sa neutral at open infrastructure. Kahit magtayo ng sariling layer 1 ang mga fintech, kulang sila sa organic network effect. Para sa market, positibo pa rin ito dahil magdadala ito ng mga users. Pero ang value capture ay malamang manatili sa mga existing public chains. Hindi ibig sabihin mas lalakas palalo ang dominance ng core networks. Basag na ba talaga ang 4-year cycle ni Bitcoin? Nahati ang opinyon ng mga analyst kung tapos na ang 4-year cycle ni Bitcoin. Ang institutional ETF at mas malinaw na regulations ay nagbago sa dating galaw ng market. Sa halip na matindi pong crash, mas kontrolado ang pullbacks. Para sa ilan, ito po ay senyales na nag-mature na ang market. Para naman po sa iba, umiiral pa rin ang cycle pero mas mahaba at mas banayad. Para po sa atin bilang mga traders, ang mahalaga ay hindi ang pangalan ng cycle, kundi ang pag-intindi na nagbabago na po ang volatility at timing ng opportunities. Paano nakakaapekto sa crypto ang ID identification sa Australia at saka EU? Ang sapilitang ID verification sa Australia at planong pagbawal ng anonymity sa EU ay may direktang epekto sa crypto ethos. Kapag humigpit po ang access sa impormasyon at platforms, mas tumataas ang demand para sa censorship-resistant systems.
Para sa crypto, ito po ay double-edged sword. Maaaring bumagal ang user growth sa short term, pero tumitibay po ang narrative ng decentralization. Sa mata ng market, bawat hakbang ng kontrol ay posible pong magbigay ng long-term support sa crypto adoption bilang alternatibo. Bakit po ba nananatiling matatag ang Ethereum TVL kahit humihina ang DeFi? Sa kabila ng pullback sa total DeFi TVL, nananatiling mataas po ang Ethereum TVL sa humigit kumulang $68.6 billion. Ipinapakita nito na ang kapital ay hindi po umaalis kundi nagiging mas mapili. Nananatili ang pera sa stablecoins lending at staking protocols. Para sa market, ito ay sinyalis ng structural strength ni Ethereum. Hindi na ito basta yield playground. Isa na itong financial backbone ng DeFi. Kaya kahit bumagal po ang speculation, nananatili ang core demand sa network. Bakit mabilis na nawala ang post-Christmas bounce ni na Bitcoin at Ethereum? Ang pag-akyat ni Bitcoin pagkatapos ng Pasko ay kasabay ng sobrang negatibong sentiment. Ngunit nang bumalik sa neutral ang emosyon, nawala na rin ang momentum. Ibig sabihin ang rally ay galing sa short covering at hindi po sa conviction buying. Ganito rin ang nangyari kay Ethereum. Para sa mga traders, malinaw po ang mensahe. Kapag ang sentiment ang naunang gumalaw pero walang volume support, madalas nauuwi ito sa consolidation. Kaya sa ngayon, parehong asset ay nasa waiting phase. Ano ang posibleng mangyari kay Pi Network bago ang 134 million unlock? Si Pi Network ay nasa critical na support habang papalapit ang 134 million token unlock. Kahit mas maliit ito kaysa noong December, dagdag supply pa rin ito sa market. Sa technical side, nasa bearish structure pa rin si Pi. Ngunit sa fundamental side, may ginagawa po ang team tulad po ng DEX, testing at saka ecosystem investments. Para po sa mga holders, ang tanong ay kung sapat ang utility growth para saluhin ang selling pressure. Sa short term, mas nangingibabaw pa rin po ang risk. Bakit nga ba blinak ng Coinbase at Gemini ang Pilipinas? Ang pag-block sa Coinbase at Gemini ay malinaw po na sinyalis ng mas mahigpit na enforcement ng BSP at NTC. Hindi na sapat ang pagiging global brand. Kailangan ang local license. Para sa market, nagdudulot ito ng takot sa una. Pero kasabay nito ay lumalakas po ang mga regulated local platforms. Ibig sabihin hindi po nawawala ang crypto sa bansa. Nagbabago lang ang daluyan. At para po sa long term, mas malinaw po ang rules para sa adoption. Paano po binubuo ng Coins.ph ang all-in-one crypto finance dito sa Pilipinas? Nilalayon po ng Coins.ph na pagsamahin ang payments, bills, remittance at crypto sa isang app. Para sa mga users, binabawasan po nito ang friction sa araw-araw na transaction. Ang integration ng QRPH at saka PHPC stablecoin ay malagang hakbang. Para sa market, ito ay sinyalis na ang crypto ay pumapasok na sa practical use cases. Hindi lang ito tungkol sa trading, kundi sa real-world utility. Kapag mas naging normal ang paggamit, mas tumitibay ang local adoption. Magdadala ba ng year-end rally ang $26 billion liquidity injection ng Fed? Ang pag-inject ng $26 billion ng Fed ay karaniwang bullish signal. Ngunit hindi agad tumugon ang crypto market. Si Bitcoin ay hindi po nakalusot sa $90,000 na resistance at muling bumaba. Ipinapakita po nito na kahit may liquidity, nangingibabaw pa rin ang selling pressure. Para sa mga traders, malagang bantayan po ang ETF flows at saka spot demand. Kung walang tunay na buyer, mananatiling range-bound ang market kahit may tulong ng Fed. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.